Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amber po Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 6 to 12, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments o sa nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang, gusto niyo makarte all details para sa personal reading, nasa baba ng video. General reading tayo kunin mo lang sa'yo at itapon na ang hindi sa'yo. Magkaiba ang personal reading sa general reading. Sana maintindihan nyo. Maaring vice versa, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide, kayo pa rin ang makakaresolba ng lahat ng inyong mga problema to success. Okay, so ngayon sa nakikita ko sa'yo, may mga sitwasyon na you want to structure o binubuo o gusto mong gawin o inaayos, no? Pero maaring may konting delay na magaganap sa ibang aspeto ng buhay mo. Magkakaroon ka ng mga challenge or may mga aasikasuhin ka ata ng mga document, papers, government, something. Baka related ka doon o may mga official building ako na nakikita sa'yo, no? Parang ganun. May mga time na maaring inihiwalay mo yung sarili mo sa iba o someone into your life, no? Sa nakita ko to. May mataas ang ego na tao sa nakikita ko dito. May mga situation na nagkakaroon ka ng limitasyon. Siguro sa mga action mo, sa mga gagawin mo, sa mga something na aspeto ng buhay mo. May nagkakaroon ng ganun. Na nagkakaroon ka ng limit. No? And then, iba dito, ikaw or someone may boundary sa'yo. Nagkakaroon ng boundaries. May mga responsibility ka na gusto mong aksyonan o gusto mong gawin sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, meron na kayong mga main concern o kaya may mga pupukusan na kayo. Andun yung pagbabalik ng iyong confidence, pero minsan nai-stuck ka or nagkakaroon ka ng painful. Maaring delay nga siya, no? Sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo nagkakaroon ng spiritual growth sa iba. May mga good karma happen sa'yo. Tingnan mo si Tree, nandun yung ang dami niyang leaf, diba? Pero katabi kasi siya nito. Ibig sabihin, kahit na magkaroon, sa ibang aspeto na buhay, magkakaroon siya ng growth. Either to your health, sa family mo, sa mga anak mo man yan, o anong related sa'yo, trabaho, ganyan. O sa sarili mo, ganyan. Magkakaroon naman siya ng growth, no? Lalo na sa family o mga relationship, no? Sa nakita ko dito, magiging okay siya kasi there's a growth. Yun nga lang, may tao ako nakikita kasi na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan dito. Or maaring ikaw is nagkakaroon ka ng reflection from the past situation na may tao na niloko ka, nilinglang ka. Kasi may nagtaong nang diling lang o mangliling lang ako na nakikita sa'yo. Or maaring yung sarili mo, di ba? Kahit na nagkakaroon at naiintindihan mo na yung mga situation, maaring yung sarili mo nililing lang mo dun sa sitwasyon na yun. di ba? Yung halimbawa, when it comes sa pangliling lang, alam niyo naman yan, halimbawa lang ako, sasabihin ko, okay ako, pero deep inside, hindi ako okay. May pinagdadaanan ako. Yung mga ganun. And then, mag-ingat kayo sa mga matutulis na bagay, ikaw or someone sa buhay mo, maaring mahiwa, masugatan, madapa, anything, or there's a painful situation happen into your life na maaring yun yung nagkakaroon ng reflection sa'yo sa nakikita ko dito. Mag-ingat kayo kasi may mga biglaang mangyayari. Ako nakikita, either makaka-receive ka ng information or communication dun sa tao na yun or sa'yo or malapit sa puso mo yun maganap. May mga accident, warning lang naman to. Hindi naman to sinasabi na mangyayari. Warning lang yun. Accident or may mga pagkahiwa o pagkasugat o may dugo
mga ganun. Or there's a surgery, doctor, hospital, ako nakikita dito. Yun. Siguro iba nangyari na yun. Or makaka-receive ka lang. No? Kasi andito na si Lily. Sa nakita ko, nandito rin to. Maaring natapos na yun or mangyayari pa lang sa iba. Sa iba naman, sa inyo, may mga sitwasyon na pilit mong iniintindi. No? Kasi ando you're thinking for a peace. Kasi this a peace. Ando yun, alam mo yung sitwasyon na gusto mo lang peace of mind, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng away, ayaw mo ng problema, yung mga ganun. No? Kaya isa rin siguro yun sa nakikita ko na situation sa buhay mo na gusto mo ng ganun, pero deep inside, no? May pangliling lang nga sa sarili. Deep inside, you have a pain. No? Kumbaga may pain ka rin kasi na mararamdaman dito. Either to emotional or sa mga tao na nilinglang ka o lilinglangin ka o dadayain ka. Kasi may mga untrusted person. Hindi pwedeng pagkatiwalaan tao. Ingat ka. May mga pag-cheat, seduction. May tao na magaling magsalita. Tingnan natin energy mo. May nag-retire. Nag-retire ka ba? Parang may tao na nag-retire. Retire for something. Either to a love life, trabaho, ganyan. May pagre-retiro. O you thinking. Mas more kang nagiging matured ngayon, ano? So, nakita ko dito. Tingnan natin energy mo. Kumbaga, ang matured mong mag-isip. Kasi pag natitignan ko siya dito, kumbaga, matured ka mag-isip sa mga sitwasyon mo dito. Kumbaga, may mga points sa buhay mo na clear yung thinking mo sa isang tao. Ganun. Pero kung titignan ko to, minsan, sumasablay. Ganun. Sana karmahin ka, sana parang may ganung point. Pero may limit ka. Okay, ang energy mo. Energy mo, may mga gusto kang i-create, may mga gusto kang kausapin, o may mga gusto kang ma-recover, no? Sa buhay mo this week. Ano din yung pag-aalaga ng sarili mo, pag-aalaga ng mga anak mo, mga anak mahalaga sa puso mo, sa nakikita ko dito. O sa kung saan man yan, no, na mahalaga sa'yo. Anak mo, pamilya mo. May mga, ang nakikita ko sa yung energy mo, you want to create something into your life, gusto mo ma-recover yun, gusto mo magkaroon ng pagsasaayos doon, or gusto mo ma-over na yung worst na nararamdaman mo this time. Sa nakikita ko dito. Also, sa iba naman sa inyo, siguro kung kayo is na ospital o may taong na ospital dito, ang nakikita ko dito, handin yung pag-aaruga, no? Maaring may tao dito na aalagaan ka niya, or ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Parang ganun ang nakikita ko dito. Maring makareceive ka ng text message, magagaling ito sa isang tao na malapit sa'yo o mahalaga sa'yo. Or communication. Andito rin yung pagsuporta o pagtulong. Okay. Ano pwede ko malaman kaya? May isang bagay daw sa buhay mo na makaka-recover ka dito. Yan, may recovery ako nakikita eh. Recovery, pagsasaayos, or pagbabalik ng dating ikaw sa nakikita ko dito. Ganun, kasi magiging very creative ka this time. Magiging very idealistic ka this time sa mga gusto mong gawin o gusto mong mangyari sa buhay mo. May mga iisipin ka kumbaga dito sa nakita ko dito. Siguro when it comes sa sarili mo, handin yung self-exploration, no? Thinking of a self-exploration. Halimbawa, ito gawin ko kaya, ito gawin ko kaya, ito gawin ko kaya. Mga ganun sa nakita ko sa'yo dito. Yun. Merong rehabili, ano? Siguro sa iba, tapos na yun.
Rehabili or doctor. Ano parating kay Aquarius? Andito na kasi yung pag-iisip mo, dito na yung pag-iisip mo sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga isipin ka na. Parating sa'yo. Bakit po ito? Uy, ano ba yun? Ito yung card mo. Ay, tapos na po to? Ano mong gana? Okay. Okay. Dito ka sa sitwasyon, parating sa'yo, mayroong isang situation sa buhay mo na maaring ma-delay o maaring isipin mo pa siya or magkakaroon ka ng option. Kasi wala pa ako nakikitang desisyon. Kumbaga, may mga situation sa buhay mo rin, kuhanin mo lang sa'yo doon, na hindi pa tapos hanggang sa ngayon. No? Ang nakikita ko, parang may mga bago sitwasyon sa'yo na nagiging sigsag yung resulta. Ganun. Sigsag yung ano niya, yung destiny mo. Ganun nakikita ko. Nagkakaroon sa iba ng either kaguluhan, pagbabago, or parang yung ganun kasi siya. Ano yun? Minsan okay, minsan hindi. Okay, hindi. Ganun. May mga pagkagambala or may mga situation na nangyayari paulit-ulit. No, siguro when it comes to a thinking, hindi yung paulit-ulit na naiisip mo yung mga sitwasyon na nadidelay, yung mga sitwasyon na ginagawa mo na yung effort mo and hard work mo, pero bakit ganun? Bakit hindi nagsasucess? Bakit hindi mo makuha yung luck na yun? Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga kinikip forward ka, pero ang nakikita ko sa'yo is kabiguan. No? Sa nakikita ko dito. There's a bad luck, ako nakikita sa'yo. Huwag ka masyadong emotional, ano? So, nakita ko dito. Pero kasi andito si new beginning. Kumbaga, any situation na pinagdadaanan mo this time, if you use your head or your mind and intellect, if you want to cross road talaga, kasi sa ngayon nalilito ka. Yung iba sa inyo, nalilito kayo sa direction ng buhay nyo this time. May mga gusto kayong desisyonan, pero nahandun yung fear o yung takot from the unknown. Kaya, nagkakaroon ng delay-delay sa'yo. O kaya may mga gusto kang sabihin, hindi mo masabi. O kaya may mga sitwasyon na nagbubulag-bulagan ka, kahit alam mo naman dapat ang solution o dapat ng aksyonan, na hindi ka makakilos. Kaya, ang nangyari sa'yo, nagkakaroon din. Loss of control to, no? Loss of control or sa iba is pinaglalabanan niya yung pagbabago na nagaganap o nangyari sa buhay niyo. Kaya mas lalo kayong nasasaktan o lalo kayong nahihirapan. Yun na nakikita ko. Parating rin sa'yo, maaring yung iba dito, kasi magre-reset ka raw, no? May isang bagay o sitwasyon ka na pinag-iisipan mo na gusto mong tapusin sa buhay mo. Parang you want to start a new journey in your life, you want to reset from the beginning, sa nakikita ko dito, pero nandun pa rin yung pagdadalawang isip sa'yo. Parang naghahanap ka ng tamang direksyon sa buhay mo, nagkakaroon naman ng pagpaplano, pero nagkakaroon ka ng paplano, pero hindi pa rin yung emotions, no? May mga ini-illusion ka, nagkakaroon ka ng reflection, ganun. Kumbaga, dito rin yung situation na yung pain, may mga painful situation ka na dinidibdib mo or ano to? Ano to? Ikaw lang nakakaalam. Ganun. Ang hirap mo, parang engot lang no? Yun. Kumbaga, hindi mo lang sinasabi sa iba. Pero deep inside, nasasaktan ka. Sa nakita ko ito. Parating din sa'yo. Mag-ano rin kaya, pag magtulog-tulog kayo. No? There's an unexpected, a blow-up emotion. Ako nakikita sa'yo. Siguro, 3 days, 3 weeks, or 3 months. Ganyan na nakita ko dito.
nangyari na or mangyayari pa lang. May mga situation na maaari ma-disappoint ka. There's a pain, emotions, deep hurt. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. May mga conflict, malaki man o maliit yun. Kuhanin mo lang yun. May mga lungkot, trauma, sadness. Hope naman, wala namang loss. Ako nakikita dito. No? May namatayan. Siguro, hindi naman lahat kayo, pero there's a loss. Either there's a loss of a child or something loss. Ako nakita. Hindi naman siguro kayo lahat. Yun, may mga separation, maaring ikaw, i-divide mo yung sarili mo o ilalayo ka, ganyan. May mga hindi pagkakasunduan or pagkalito sa iba or depression. Sana hindi ganun kalaki yung bad luck or sana is more on delay lang. Kasi syempre pag sinabi mong bad luck at delay, isa lang din yan, di ba? Kaya nga siya na delay. This means bad luck. Di ba? Yun. Yun ang parating sa'yo. May mga delay situation, may mga mangyaring paulit-ulit. Yung nangyari na lang, mauulit na naman. Yun ang nakita ko sa'yo. Huwag ka mag-overthink. May mga tension na hindi pa tapos, I-enjoy mo din yung sarili mo. No? Something must be let go. Sinasabi ko, to heal. Sinasabi dito, to heal. May mga trouble kayo. Okay. Thinking for a travel, pag-aayos. Okay. Iba dito may makikipag-usap daw sa'yo. Maring kapatid mo, anak mo, or kasama mo sa trabaho. May tatlo or apat, parang ganun. Maring pangatlo ka, pang-apat ka, ganun. They give you a love, support, or hindi man ganun karami makipag-usap sa'yo. Pero pinakita ko makipag-usap sa'yo, nabibigyan ka niya ng love and support, or handling situation na there's a collaboration, may mga gagawin kang creativity together sa kanila, may mga pupuntahan kang celebration, acceleration, cooperation, kung ano man yung happiness na yan, no, sa nakita ko dito, or you need, no, kaysa sa pag-iisip ng mga bagay-bagay o sitwasyon, i-enjoy mo din yung life mo. Baka may mag-aya sa'yo na mag-chill-chill, or may mag-share siya ng kanyang feelings or problema sa'yo. Ganyan. Vice versa. Ano dapat iwasan ni Aquarius? Universe, bakit? Anong ibig niyo sabihin? Okay. Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na ma-drain ka o ma-burnout ka o ma-out of balance ka, no? Sa nakikita ko dito, yung sitwasyon na chaos, ganyan, no? Is not to be stable o yung mag-overthink ka, sa nakita ko dito, yung sitwasyon na iwasan mo din yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo or sadness, malack of clarity ka sa mga gusto mong mangyari. As long as kaya mong panindigan, as long as alam mo tama ka, depensa mo yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo kasi it will success sa nakikita ko dito. Basta palagi mong tatandaan na mag-forward ka lang sa mga plano mo this time, mag-explore ka lang na mag-explore or gawin mo yung mga gusto mong gawin this time sa nakikita ko dito. Manindigan ka this time na sa nakikita ko to. And balancing. Sa pera mo, sa health mo man yan. Sa nakita ko dito, may travel yung iba. Planning. Okay. Maaring iba sa inyo, nagtithinking kayo for a travel, sa nakita ko dito. Yun, iwasan mo daw yun, yung ma-drain ka, ma-burnout ka, or situation na ma-exhaustion ka. Ang nakikita ko nga dito, may mga bagay o sitwasyon sa'yo na magkakaroon ng isang bagay na parang may pagpipilit to success. Ganun ang nakikita ko dito. Pero, you need to be patient lang, sabi dito. May mga gagawing
Meron kayong mga bagay o sitwasyon na i-evaluate or hindi yung sitwasyon na may mga gagawin kang priorities or task this time. Di ba dito paghahanap kayo ng balance sa buhay nyo this time? Or magkakaroon kayo ng mga choices sa kaliwa ba o sa kanan na mga solution making ganyan. May mga urong-sulong din kasi akong na nakikita sa'yo na solution o action. Tingnan natin ang love ni Aquarius. Kamusta ang love? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, kaibigan, kasama sa trabaho, karelasyon. The justice. Ano itong love mo? Justice agad. Ano pang hindi mo sabihin sa justice? Uy. Okay, when it comes to a love, sa iba sa inyo siguro wala. No, sa nakita ko dito. When it comes to love, nagkaroon ka na ng clarity sa sarili mo, no, na or someone into your life na wala yung partnership or wala yung collaboration or teamwork or pagkakasundo ng isang tao dito sa buhay mo, no. Maaring may nagsinungaling or nandun na talaga yung clarity sa buhay mo, nyo, na magkaroon ng separation talaga dito sa nakikita ko dito. Nagkaroon na ng mga conflict, nagkaroon na ng mga disagreement, na-misalign kasi kayo, no? Bumitaw na yung isa, kumbaga, no? Sa nakita ko dito. Yun nga lang, andun pa rin yung sitwasyon na maaring isa sa inyo is medyo nai-stuck pa dun sa situation. Yun na nakikita ko dito. Still holding pa rin. No? Kakaroon ng emotional, may nag-iba na ng direction talaga, no? Nagkaroon na ng decision making talaga at nakapagsapalaran na ng bagong buhay sa kanya. At pinili niyang maging masaya, no? Sa nakita ko dito. At isa sa inyo is naiwan na nasasaktan. Yun ang nakita ko when it comes to a love, maaring may tao na hindi ko kasi nakikita yung recovery Sorry pero hindi yung pag-let go. Kung magka-relasyon kayo nito, siyempre tanggap mo siya. Na ganun siya. Kahit nagja-jungling ka, you put your effort No? Or vice versa. May mga makikita, no? Sa nakita ko dito. Nagkaroon na pala na rejection. May mga makikita. Celebration, happiness, ganyan. Getting together. Tingnan natin ang pera mo, Aquarius. Kamusta yung money ni Aquarius this week? Okay. May sneaky person Ingat ka baka manakawan ka. Mag-trust ka sa intuition mo. Ano po si Tapos na po to. Okay. Okay, when it comes to your money, kahit pa paano nagkakaroon ng bunga o nagkakaroon ng renewal o nagkakaroon ng magandang situation. Kasi hando naman yung mga happiness and fulfillment, no? Oo, dumating ka sa point na hindi naging maganda yung takbo ng pera mo kasi maaaring may mga nangloko sa'yo, dinaya ka, ninakawan ka, ganun na nakikita ko. And then now, sa ngayon, sa nakikita ko dito, hando na yung pag-aalaga sa pera mo. Unti-unti naman siyang nagkakaroon na ng successful, nag-overflow naman yung iba kasi andito rin si Ten of Cups. And the 9. Kumbaga, hando yung situation na nagiging kontento ka kung ano yung pera na meron ka ngayon. Hindi ko nakikita yung pagka-zero mo No? Kung nakikita ko sa'yo dito is may pera ka. Napupuno yung cups mo dito. Kumbaga,
andun yung you will enjoy the reward and success. Because sa effort na binibigay mo o ginawa mo sa nakita ko ito, hindi na may pagkakaroon mo ng disiplina, andin yung stability, financial stability mo, there's abundance, reward, achievement, and success happen into your life when it comes to your money. Hindi man siya nagte-10 of pentacles, pero andito naman si 10 of cups. Ibig sabihin, kontento ka kung ano yung meron kang pera ngayon. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kasi nakita ko rin naman na you share your blessing sa iba rin sa nakikita ko. Sa iba. Kumbaga may tinutulungan ka ata eh. Or meron ka pinagbibigyan. Maganda yung pera mo kasi magkakaroon siya ng ano eh. Parang nanganganak yung pera. Parang ganun. Ganun nakita ko sa'yo. Diba kapag halimbawa nagpautang ka, tapos syempre may ano na yun. Halimbawa lang ha, parang halimbawa nagpautang ka, o napautang ka na 100, o next time pag binalik mo yan, 1-1 na, mga gano'n. Pero magiging maganda kasi Empress kasi is ano yan eh, abundance. Opportunity ni Aquarius. Hindi yung para nagtatanim ka na nagtatanim, tapos lalago siya ng lalago. Kaya hindi ka nawawalan. Masinop. Yun, ang tamang words pala. About saan? Ay, tapos na to. When it comes to an opportunity, magkakaroon ng malaking pagbabago sa'yo sa nakikita ko dito. May tao dito na pinag-uusapan ka. Pinagchichismisan ka. Maaring mga kaibigan mo. Yun ang nakikita ko. Or there's a cheating. Maaring may mga tao na nakapagbibigay sa'yo ng frustration. Maaring yung sitwasyon na yun, if ever na meron, there's a healing situation no? Either sila is makikipag-usap sa'yo na this time, or ikaw makikipag-usap sa kanila to heal or maresolbahan itong situation na to. Yun ang nakikita ko ha, vice versa tayo. O sa iba naman sa inyo, andun talaga yung sitwasyon na darating yung time na ihihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, naghahanap ka ng iyong direction sa buhay mo. Yun. Parang gusto mong may tapusin sa buhay mo o may pagtatapos na magaganap sa buhay mo. May mga hinihiling ka na gusto mo nang matapos o mabago o maresolbahan. Pero you have a knowledge dito no? Kumbaga may knowledge ka kung paano mo baguhin yung direction mo. Kaya, yung delay na nagaganap sa'yo, nasa sa'yo yun. Personal power mo yun. Kasi kung tutuusin, alam mo paano mo i-drive yung buhay mo. Yun nga lang, ikaw na mismo yung nagpipigil nung point na yun, yung part na yun. Diba? Pari may mga inaasikaso ka pa o may mga dapat ka pang unahin bago ka tumawid sa isang direksyon. Advice. Sandali lang anak, hindi pa tayo tapos. Ay, karoon ng separation sa iba, no? May mga taong magsisinungaling sa'yo. May mga taong hindi magiging totoo sa'yo or may mga tao na makapagsasalita sa'yo na masasaktan ka. Maaring iba sa inyo lovers,
Maaaring iba sa inyo is kasamahan mo sa trabaho o nakakausap mo na siya sa nakita ko dito. Ang advice sa'yo, nakikita ko sa'yo nagkakaroon ka ng doubt sa iyong idea, sa idea mo, no? Nagkakaroon ka ng doubt, nagkakaroon ng mga lack of clarity, nagkakaroon ng mga distraction to pursue, ganyan. Nagkakaroon ng unproductive situation sa buhay mo. Pero ang advice kasi sa'yo is you need to start a new beginning sa buhay mo. May mga situation na kailangan mo nang tapusin, may mga sitwasyon na kailangan mong maintindihan, may mga sitwasyon na kailangan mo i-accept or may mga sitwasyon na kailangan mo. Sabi nga dito, di ba, live and learn. You need to grow and learn. Habang tumatahak yung mundo o tumatahak yung journey mo, marami kang matututunan, kumbaga. Kumbaga, pursue mo lang ng pursue yung mga idea na nasa isip mo. Kung kinakailangan din sa iba sa inyo, magsalita ka, mag-speak out ka, para mailabas mo rin yung feelings mo. Kumbaga, kung may mga problema ka, i-share mo sa ibang tao na trusted mo ha, yung talagang pagkakatiwala at hindi ka i-chismis. Ganon. Ilabas mo, i-release mo yung pain na yun, yung i-refreshing mo yung emotions na lungkot, o you need to heal and to forgive sa nakikita ko dito. Yun. I-start a new beginning. Kasi, ang nakita ko dito, nagkakaroon sa'yo ng creative block or nagkakaroon sa'yo ng hindi pag-pursue sa mga situation. Kumbaga, nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo. Ganun. Siguro, inaalam mo pa o may inaasikaso ka pa o may inaaral ka pa bago mo siya i-pursue, no? Yun na nakikita ko. Pero may konting pag-aalala, no? Pero binipilit mong balansehin yung mga bagay o sitwasyon. Kailangan mo makipagsapalaran o you need to take a risk dito sa nakikita ko dito. May taong may sakit. May taong may sakit, ano? May na-hospital? Parang may na-hospital. Di ba masakit yung tiyan mo, bandang tiyan? Di ba masakit yung throat chakra mo? Paghinga mo? Parang may nakita ko gano'n. May doctor, confined, paralyzed, parang gano'n. Sana tapos na yun sa iba, no? Yun. Arigato naman si God bless.